Nauwi sa trahedya ang isa sanang masayang pagdiriwang ng unang anibersaryo ng programang Wawawi. Sino nga bang dapat managot sa stampede sa Ultra? Nobody wants this to happen. Nobody wants na ganito mangyari. Siksikan, hiyawan at tulakan. Eksenang bumalot sa araw na sana'y puno ng kasiyahan at pag-asa. Ito'y matapos na uwi sa trahedya ang pagunita sa ikaunang anibersaryo ng nooy pinakasikat na reality game show sa ating bansa, ang Wawawi. 500,000 pera! Oh, bayo! Ika-4 ng Pebrero taong 2006, dumagsa ang nasa halos 30,000 katao sa Ultra Arena o mas kilala na ngayong PhilSports Stadium para makipagsapalaran na mapasama sa mga palaro ng Wawawi na nagsasaad ng limpak-limpak na papremyong house and lot, million cash at pangkabuhayan showcase. Ngunit ang pagbabasakaling maambunan ng grasya ay nauwi sa isang malagim na trahedya. Nagkalat ang bakas ng mga kagamitang naiwan, bumungad ang mga bata at matandang sugatan at humandusay ang mga katawan na wala ng buhay. Stampede na ikinasawi ng 73 buhay at daan-daang bilang ng mga sugatan. Trahedya na naitala sa 2007 and 2010 edition of Guinness World Records bilang the greatest death toll in a game show sa kasaysayan ng mundo. Mga nagdadaan kasi gusto lang nila makaligtas ng sarili nila. Ang dami-daming patay. Malamang wala naman siguro sa atin ang hindi makakaalala sa pinakasikat na reality game show noon na Wawawi. Isang programa na nagbibigay ng milyon-milyong papremyo lalo't sa mga kababayan nating kapuspalad. Pebrero 5 taong 2005 nang unang maere sa telebisyon ang programang Wawawi hosted by Willie Revillame o mas tinatawag na Kuya Will. Kaagad pumutok ang programang ito na kung saan sinubaybayan pa ng halos buong sambayanan. Isa sa pinakatumatak na palaro sa naturang programa ay ang Pera o Bayong segment na nag-aalok ng papremyong big time million cash, brand new car at house and lot. Layunin ng naturang programa ay ang makapagbigay aliw, kasiyahan at ang layuning makatulong sa ating kababayang mga kapuspalad. At nang dahil nga sa pagiging sikat at patok ng naturang game show kung saan kaagad nitong nakuha ang pulso ng madla, isang taon nang lumipas matapos unang matunghayan sa telebisyon ang programa, isang pasabog ang talagang pumukaw sa atensyon ng mga kababayan nating nagnanais na makapaglaro sa reality game show ng Wawawi. Ito ay nang matapos dumoble pa ang mga papremyong posibleng mapapanalunan sa pagunita ng unang anibersaryo ng mismong programa. At nang dahil nga isa ito sa pinakamalaking event sa kasaysayan ng show kung saan inaasahan ang posibleng pagdagsa ng mga kababayan nating makikipagsapalaran, bagay na minabuti na ng mga organizer na wag nang i-held pa sa loob ng studio ng ABS-CBN ang selebrasyon, kung kaya't dito na napasyahan naggaganapin ang selebrasyon sa mas malawak na lokasyon at napili nga nila ang Ultra Arena Stadium na nasa loob ng PhilSports Complex na matatagpuan sa siyudad ng Pasig, Metro Manila. At dahil limitado lang din ang makakapasok sa loob ng stadium kung saan 5,000 katao lang ang inaasahang makapasok, ayon na din sa mga organizer, dito na ginamit ang naturang football field sa labas ng stadium na magsisilbing viewing area na lamang ng mga kababayan nating hindi pala rin na makapasok sa loob. Umabot ng halos 30,000 katao ang dumagsa sa mismong event na talagang hangarin ang makapasok sa loob ng stadium. Ngunit bago pa man ang nakatakdang araw ng first anniversary celebration, makikita na sa labas ng Ultra Arena site ang unti-unting pagdagsa ng mga tao kung saan karamihan nga sa mga ito ay natutulog na lamang sa labas ng gate sa paghahangad na isa sa mapiling mabigyan ng tiket para makapasok sa stadium. Karaniwan sa mga dumalo ay ang mga kababayan nating walang trabaho na nagmula pa sa mahirap na bahagi ng Metropolitan Manila at kalapit na mga lalawigan. February 4 taong 2006, nakatakdang araw sa pagunita ng selebrasyon, bandang alas 3 ng madaling araw, unti-unti nang dinumog ng mga tao ang labas ng arena kung saan nagresulta ito sa biglaang siksikan at pagkatulakan. At nang dahil sa di inaasahang pagdagsa ng mga tao, dito na kaagad kinontrola ng
ng mga gwardya ang bawat personahe at pilit ipinakalma ang sitwasyon. Kaagad din naman itong nakontrola kung saan unti-unting ang dumistansya ang mga tao sa mismong entrance ng arena at ilang oras lamang ang lumipas, alas 6 ng umaga. Dito na binuksan ang entrance ng gate kung saan nagsimula na rin namahagi ng ticket ang mga organizer at isa nga sa mga palarang unang nabigyan ng ticket ay ang mga taong malapit sa mismong entrance. At nang dahil sa pagkalat ng balitang may iilang mga tao nang nakakuha ng ticket, tila ba nabalisa ang karamihan at agarang nagunahan para makakuha ng ticket. At habang ang iilan sa mga taong nasa harap ng linya ay kasalukuyan ng binibigyan ng entrance ticket sa stadium, ang karamihan naman ay tila naubusan na ng pasensya kung saan unti-unti nang nagkatulakan. At nang dahil sa di makontrol ang pagdagsa ng mga tao, kaagad na itinigil ng mga organizer ang pamamahagi ng ticket at isinara ng mga gwardya ang entrance ng gate at nagdagdag pa ng mga barikada upang makontrola at mapakalma ang mga nagnanais na makapasok. At sa pag-aakalang maging kalmado ang sitwasyon kung isasara munang panandalian ang gate ng entrance, tila ba mas naging hudyat pa ito sa pagdagsa ng mga tao kung saan tila naging desperado na ang karamihan at inalog-alog ang mga barikada at mismong gate. At nang dahil sa pagpupumilit ng mga taong makapasok sa loob, unti-unti nang bumagsak ang mga barikadang inilagay ng mga gwardya. Pilit mang kontrolahin ng mga kinauukulan ang sitwasyon, wala na rin itong magawa nang dahil sa pagpupumilit ng mga tao para lamang makapasok. At hindi nga tumagal, bumigay at nabuksan na rin ng mga tao ang nakasaradong gate kung saan dito na nagsimula ang isa sa nakakatindig balahibong human stampede. At nang dahil ang daanan papuntang entrance section ng stadium ay nasa isang slope driveway o bahagyang pababang daanan, dito na kaagad dumaos-dos ang mga taong nagpupumilit makapasok sa entrance kung saan ang mga nasa unahang pila ay kaagad bumagsak at nadapa na siyang nadaganan naman ng mga taong nasa likuran na nagunahang makapasok. Bagay na dito na nagsimula ang hiyawan at pagsakulolo ng iilan na makikitang may nakatambad ng katawan sa mismong entrance ng gate na bahagi ng stadium. May iilan ding naipit at nagkolaps ng dahil sa pagod. Bagay na ang naturang slope driveway sa entrance mismo ay siyang isa sa mga naging dahilan ng paglala ng naturang stampede. Ngunit kaagad mang dumating ang mga rescuer, tila pati mismo sila ay nahirapan na rin ng dahil sa sobrang dami ng tao. At ilang oras lamang ang lumipas, humandusay na lamang ang mga katawang wala ng buhay na resulta ng naturang stampede. Makikita rin ang daang-daang bilang ng mga taong sugatan kung saan ang ilan nga sa kanila ay ginamot na lamang sa mga parking area ng ospital nang dahil sa dami ng mga taong sugatan nang dahil sa trahedya. Karamihan sa mga sugatang biktima ay mga bata at nasa hustong gulang, mga kababaihan, kabilang na ang mga matatanda. Ayon sa mga nakaligtas at sa ginawang imbestigasyon ng tinatawag na Task Force Ultra, isang grupo ng mga investigador na inatasan ni Pangulong Gloria Arroyo na gumawa ng imbestigasyon sa trahedya sa loob ng 72 oras. Sa mga naunang pahayag ng iilang mga nakaligtas, mas lumala umano ang tulakan ng dahil sa maling banta. Ito'y matapos na may taong sumigaw na may bomba sa paligid. Ngunit ang mga pahayag na ito ay siyang itinanggi naman ng mga investigador at otoridad ng dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngunit isa sa talagang naging dahilan ng biglang komosyon ay ang pag-uunahan ng mga taong makakuha ng tiket. Ito'y matapos i-anunsyo ng isang staff ng ABS-CBN na nasa 300 katao lamang ang kanilang mabibigyan ng tiket para makapasok sa stadium at mabigyan ng tsansang makalahok sa tanyag na pera o bayong segment. Bagay na naging dahilan ito sa pag-unahan na naging sanhi nga sa pagkatumba ng mga barikada na nagresulta sa isang madugong stampede. Sadyang di maisip-isip na umabot na lamang sa isang trahedya ang isa sanang masayang araw na puno ng pag-asa para sa ating mga kababayang kapuspalad. Ang naturang trahedya ay kumitil ng 73 katao at umabot ng 400 katao naman ang sugatan. Bagamat sinampahan man ng kaso ang ABS-CBN at Wawawi nang dahil sa umano'y kapabayaan na nagresulta sa trahedya, nabasura din lamang ito nang dahil sa kakulangan ng suporta at mga ebidensya. Bagay na ang kaganapang ito ay isa lamang
sa mga nakakapanlumong kasaysayan kung saan makikita ang paghihirap ng bawat Pilipinong kababayan natin na kahit pat nasa peligro na ay di ito balakid, mabigyan lang ng tsansa at masubok ang swerte sa pera na siyang posibleng magbigay kaginhawaan sa buhay na araw-araw nakikipaglaban sa kahirapan.